Blessed morning po ulit sa lahat. Tayo po ay mag-devotion. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, ngayong oras na ito na kami po ay makaintindi ng mga turo galing sa inyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon, ngayong araw na magawa lahat ng mga bagay alang-alang sa inyo ng buong pagmamahal para sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. At naway, Lord, gabayan niyo kami na hindi na magkasala laban sa inyo at hindi maging matigas ang aming mga ulo. Lord, salamat po muli sa pahinga na binigay niyo sa amin, sa mga biyaya na binigay niyo po sa amin kahapon. Naway, Lord, tuloy-tuloy at sana mas marami pong biyaya ang aming matanggap ngayon. Marami po salamat at pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Unahin ang kaharian ng Diyos. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Matthew chapter 6 verse 33. Kapag ang mga Kristiyano ay nag-iisip tulad ng mundo at nagnanais ng mga bagay sa mundo, sila ay mag-aalala tulad ng mundo. Dahil ang isang isip na hindi nakatuon sa Diyos ay isang isip na may dahilan upang mag-alala. Ang tapat, magtitiwala at makatuwirang Kristiyano ay huwag mabalisa sa wala. Ngunit sa bawat bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ito ay nasa Philippians chapter 4 verse 6. Ang panlunas sa pag-aalala na nagbubunga ng kasiyahan ay ang gawing prioridad ang Diyos at ang kanyang kaharian. Sinasabi ni Jesus, sa halip na maghanap at mag-alala tungkol sa pagkain, inumin at pananamit tulad ng ginagawa ng mga hindi nananampalataya, ituon ang iyong pansin at pag-asa sa mga bagay ng Panginoon at kanyang aasikasuhin ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Ang paghahanap ng kaharian ng Diyos ay nangangahulugan ng pagkawala ng ating sarili sa pagsunod sa Panginoon at pagbuhos ng ating buhay sa walang hanggang gawain ng ating Ama sa langit. Ang paghahanap sa kaharian ng Diyos ay ang paghahangad na mahikayat ang mga tao sa kahariang iyon upang sila ay maligtas at ang Diyos ay maluwalhati. Dapat din nating hanapin ang kanyang katuwiran sa halip na pananabik sa mga bagay ng mundong ito. Dapat tayong magutom at mauhaw sa mga bagay ng daigdig na darating, na higit sa lahat ay nailalarawan sa pamamagitan ng perpektong katuwiran at kabanalan ng Diyos. Hindi lamang tayo dapat magkaroon ng makalangit na inaasahan, kundi maging mga banal na buhay. Anong uri ng mga tao ang nararapat sa inyo sa banal na paggawi at kabanalan na naghihintay at nagmamadali sa pagdating ng araw ng Diyos? Kaya tanungin ang iyong sarili. Ang paghahanap muna ng kaharian ay maaaring higit pa sa isang mental slogan para sa atin hanggang sa matukoy natin kung ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay, araw-araw na termino. Gumugol ng ilang oras ngayon na tumutok sa kung ano ang itsura ng prioridad ng kaharian sa bahay, sa trabaho, sa simbahan, sa gym, sa palengke, sa lahat ng lugar na dadalhin ka ng iyong ginagawa araw-araw. Lord, salamat po, Panginoon, na ang lunas po na hindi kami mag-alala at hindi kami magkasala laban sa inyo ay talagang tumutok at hanapin lagi ang inyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa itinuro niyo sa amin ngayong oras na ito. Naway, Lord, namnamin namin ito, intindihin po namin ito, isa puso po namin ito, at maisagawa po namin ito.
Napakadaling sabihin na hanapin ang inyong kaharian, ngunit napakahirap gawin pagkat Panginoon hindi namin ito magagawa pag hindi namin iaasa mula sa inyo. Kaya Lord, ulit, tulungan niyo po kami at Lord, kami umasalagi sa inyo at hanapin ang inyong kaharian at pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English, itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.